Ang gagawa tayo dito ngayon ng teacher table. Ayan, ito yung pinaka materials niya. Ayan, nakat na natin. Ito yung pinaka top niya. Ayan, top. Ito yung pinaka front niya. Then, ito yung tatlong leg. Isa lang sukat ng tatlong leg na to. Sukatin natin. Sukat ng leg niya 40 by 71. Ayan, 40 by 71 kasi yung pinaka-top niya idadagdag pa natin dito kaya magiging almost 73 to. Magiging height niya is parang 73 yung height niya. Pero dito meron na siyang 71. Ayan. 40 by 71. Ito pinaka-top niya. May sukat siyang 107. 107 by 50. Ayan, 50. Yung front desk niya naman 50 by 107. Yan. Yan yung kanyang pangunahin na part. Yan. Bibuild muna natin. Yan. Para kumapal itong portion ng harapan, yan, lalagyan natin itong dodoblehin natin siya. Lalagyan natin siya ng ganito para kumapal siyang tignan. Yan. Paikot siya lalagyan natin para makapal ng tignan yung kanyang pinaka-table top niya. Ay, ilagay lang natin. Ayan ang kanyang itsura. Ayan, kung papasin nyo dyan, ayan, makapal na siyang tignan yung harapan niya. Yan, bali paikot siya, nilagyan natin siya ng double para magandang tignan yung gilid niya. Yan. Same lang din siya sa pinaka-front niya. Ito yung pinaka-back niya. Likod. Ayan. Yan. Para magandang tignan. Then dito, maglalagay na lang din tayo dito ng partition. Yan. Dito lang sa pinaka-harap niya para doon naman sa ating drawer. Bali, ito kasi yung pinaka-likod niya. Yung likod niya, maglalagay lang tayo dito ng yan, bali partition niya. Diyan lang siya kaiksi. Hindi na siya hanggang sa dulo. Hanggang dito lang siya. Yan, bali 2 piraso. Yan, bali ganyan. Gagawa tayo ng 2 ganyan. Saka rito. Lalagyan natin siya para sa kanya 3 drawer sa portion na to. Tapos 1 drawer dito. Dito sa pinakaupuan. Okay, sige, lagay lang natin dito yung ating partition para sa ating drawer. Ito na yung ating drawer. Ayan, bali 4 na set siya. Ito yung 1 set, 2 set, 3 set, and 4 set. Ayan. Tapos kung mapapansin nyo, may groove na siya. Ayan, naka-groove na to. Ayan, ginrobe ko na siya kasi itong 1/4 na plywood. Ito yung kasi magiging ilalim niya upang salungat sa ating drawer. Ayan. Pasok na pasok yan. Ayan. Bibuild up muna natin to. Ayan, para makapag-plywood na tayo sa ilalim.
Yan, bali kinulang tayo ng plywood para sa ating backing dito. 3, ay lang yung natira. Piraso. Ginawa ko na lang dito isa cladding. Yan. Naging cladding na lang to. Pag napinturahan, tsaka ko na lang alisin itong pinaka-cover niya para hindi mapinturahan yung ating cladding. Then, para mag-pit siya rito sa pinakagilid na to, ayan, papansin nyo, pit na pit siya. Ayan, nilagyan ko siya dito ng rubber vinyl. Ito. Ayan, yung rubber vinyl. Siniksikan ko siya rito. Gawa nga na 1/4 yung ating kinaltas para sa plywood talaga. Ang problema nga, nawawalan tayo ng plywood o nabitin tayo sa plywood. Kaya siniksikan ko na lang siya ng vinyl dun sa loob. Ayan, para mag-pit siya sa pinakaharap. Ayan, napapansin nyo, ayun, vinyl. Sa loob paikot, nilagyan ko siya ng vinyl. Ayan, nilagyan ko siya ng vinyl para mag-pit siya rito sa harap. Ayan, pit na pit siya, maganda siyang tingnan. Ayan. Okay na siya. Ang problema dito is nakikita yung kanyang drawer. Kaya tatakpan natin to. Lalagyan ko na lang siya dito na design pag ganun, sa ilalim. Ito yung ating idudugtong doon. Yan. Ikakat lang natin to. At saka ito lalagyan natin ng curve para magkaroon siya ng konting design. Yan, ikat lang natin. Ito na yung ating teacher table. Ayan. Papasin niya meron siyang 4 drawer. Isang malaki sa dito sa may chair. Teacher chair. Meron siya isang malaking drawer dyan. Pero maliit lang siya para hindi tumatama yung tuhod dito ng uupo. Bali hanggang dito lang yan. Kaya medyo mataas siya. Kasi ito yung 3 drawers natin. Yan, 2 small and isang malaki. Lalagyan natin ng susian. Request kasi na lagyan ng susian to. Tsaka ito. Yan. Lalagyan natin siya ng susian. Then dito sa pagkakabit ng ating drawer face, nag-cut na rin ako ng drawer face dito. Yan, kasi inset yung ating gagawin dito ng drawer face, kaya separate natin nilalagay ito. Talagang parang nasa eye siya. Para may align natin siya mabuti. Ayan, ganyan. Kailangan tama yung gap niya, paikot. Kailangan same gap siya para ma-align natin siya na maigi. Ayan, gamit yung ating nailer. Yung ating nailer. Pagka nagkaroon na tayo ng tamang clearance, ninilir na natin siya. Ayan. Ganito gagawin natin sa kanya. Ayan.
kukunin muna natin yung tatamaan ng nailer. Yan, guguhitan natin yan para makuha natin yung tatamaan ng nailer para hindi dumumi yung ating drawer face. Ayan. Pagka na-nailer na natin, tsaka natin black screw dito. Black screw dito sa loob, papunta rito sa ating drawer face gamit yung ating 1 1/4 na black screw. Ayan. Using drill. Ayan. Simulan natin. Yan, nilagyan natin siya ng wood glue para mas tumibay pa yung ating hidden handle. Hindi siya aasa lang dito sa may dalawang tornilyo. Yan, once na masira kasi yung tornilyo na to, ito is plastic lang to, hindi to talaga bakal. Mahina lang din siya. Lagyan natin siya ng suportang wood glue. Yan, lagyan natin siya. Ito yung kanyang pinakalikod o yung kanyang ayan, dito nakaupo yung ating teacher. Ayan, kung papasin nyo, meron siyang 4 drawer. Ayan, 4 drawer with 2 locks. Ayan, may lock siya parehas dito. Ayan. Yung lock niya, maganda yung lock niya, nakapit siya, wala siyang alog. Ayan, nakinaman niya, wala siyang alog. Yan ang kagandahan, maganda yung pagkaka-install ng kanyang drawer lock. Ayan. Yan. Ito yung cladding. Lock. Okay. Tsaka ito, na-request na lagyan ng lock yung pinakailalim niya. Kaya, nilagyan natin. Yung dalawa, wala siyang lock. Drawer lang siya. Yan. Okay. Then, pati sa ilalim. Yan. Alaring alog yung kanyang pinaka-lock niya.